Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, magleba-kleba ka with evidence. Nako po, Luistro, Jinky Luistro, napahiya kay dating Supreme Court Justice Carpio. Kung ano-ano mga sinasabi ni Jinky Luistro, inapaghalataan na gusto talaga nalang i-impeach si VP Sara. VP Sara ligtas sa impeachment. Of course. Wala kasing walang sesyon ang Senado at kahit mag-request pa si BBM ng special session, hindi yung tungkol sa impeachment. Nako mga kabibig, ano pa ito? So, panoorin natin kung gaano ka-confident itong si Jinky Luistro na kahit na, for example, si VP Sara ay mag-resign, ay itutuloy nila ang impeachment. Pero parang kulang pa sa bigas na kinain si Jinky Luistro sa pagsupalpal ni dating Supreme Court Justice Carpio. So unahin natin si Jinky Luistro. Ito kasi ang sabi ni Madam Jinky Luistro, mga kabibig. Nag-ano sila ha? Ito i-share ko sa inyo para makita nyo ba. Alam niyo naman na maraming mga kuro-kuro opinion ng mga istorya ngayon. Ito ang sinabi niya. With respect to the second prayer, kailangan ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether she will be meted with perpetual disqualification to hold office as well. Sabi ni Antonio Carpio, Constitution says that the penalty shall not go beyond the removal from the office and the perpetual disqualification to hold public office. So if she has resigned, it's academic. You cannot remove her from the office anymore. For example, si VP Sara mag-resign, kasi feeling mo VP Sara na ay parang ang gulo-gulo na, so magre-resign na lang ako. So yung impeachment daw is stop doon. I think they will just have to dismiss their impeachment complaint because she's no longer in office. Ang tanong, magre-resign ba kaya si VP Sara? Since 2023 pa nila pinaghahandaan itong impeachment. Nung simula na nagsabi si Franz Castro na i-impeach si VP Sara, that time naghanda na ang VP Sara, maraming lawyers daw ang gustong sumali na maging tagapagligtas, tagapagtanggol ni VP Sara. Ito kasi ang video ni Jinky Luistro. Confident si Madam Jinky, sabi nga nito, Pasyo, kung matalino ka, makikita mo si Jinky Luistro na boba. Pero kung boba ka, tapos nakikita mo si Jinky Luistro na matalino. So ganun ba? Sabi ni Atty. Pasyo. So ito na ang statement ni Miss Congresswoman Jinky Luistro. Ito ang bibig. Hinggan natin si Miss Congresswoman Jinky Luistro. My personal bibig ha. Sige, ito na. Madam Jinky, go. Ano mangyayari kung halimbawa ang naging senaryo mag-resign si VP Sara instead na hintayin niya na matapos yung impeachment process? What will happen? My personal take is this, no? There are two particular prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office, and two is the perpetual disqualification to hold office, no? Kung mag-resign ang ating Vice Presidente, I understand that the removal from office will become moot and academic already. Dahil sino i-remove mo kung nag-resign na nga. But with respect to the second prayer, it is my humble submission, kailangang ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether she will be meted with perpetual disqualification to hold office as well. So yun pala ang pinopoint out ni Ms. Jinky. Kung mag-resign si VP, edi mag-resign siya, pero ituloy pa rin nila ang tawag dito, ang impeachment para hindi na siya makahold ng office or either whether makahold ba siya ng office. So ito naman ang sagot ni, tawag dito ni dating Chief Justice Carpio, mga kabibig. So hanapin natin na ito. Ito na pala. Si dating Chief Justice Carpio, ang kanyang mga hindi opinion, kundi ang kanyang pwedeng i-share sa sambayan ng Pilipino para maintindihan kung ano ba talaga ang mayayari kay VP Sara. So, ito na kabibig. Say should happen in case the Vice President resigns before a trial is before the court is even convened, or even before the trial
concludes before she is convicted or not convicted. What happens if she resigns her public office? We've heard one side of it. Somebody said that means, well, House Representative Joel Chua said he believes the law says that she is still immediately barred from pursuing public office. What do you think? Well, if she resigns and before there's a judgment of conviction, then there's no prohibition for her to run again. Oh. There's also another school of thought that if she does resign, itutuloy pa rin daw yung impeachment trial. Is that normal? And also, I think they were using, with regard to what Regina just said, they were using as precedent what happened to Merceditas Gutierrez at the start of the Pinoy administration. Yeah. Actually, the Constitution says that the penalty shall not go beyond removal from office and perpetual disqualification to all public office. So, if he has resigned, it's academic. You cannot remove her from office anymore. So, I think they will just dismiss the impeachment complaint because she's no longer in office. But what they want, Justice Carpio, is for her to be perpetually banned from running for other public posts in the future, or like forever, basically, unless she gets they can file a criminal case because that's separate. And in the criminal case, if she is found guilty, there will be a prohibition office. Okay. But minus a conviction in Senate, then the penalty of perpetual disqualification will not hold if she does resign. No, okay. Yeah, not in the impeachment case, but if there's a criminal case, there's a perpetual disqualification also if she's convicted. Right. So it's valid to resign in the middle of the whole trial. There's nothing in the Constitution that says otherwise. Well, that could be. If the Senate will continue, she will go to the Supreme Court, and the Supreme Court will have to decide, because that's a case of first impression, whether the Senate still has jurisdiction because she's not in office anymore. It could go either way. Oh, so yun pala mga kabibig. Yun pala ang mangyayari mga kabibig. Okay. Lalong magwawala yan si Sara. May sayad pa naman, Diyos ko. Sabi ni Save here, why should she resign? This impeachment trial is the best time for her to defend herself. Resignation is an affirmation of guilt. Oh, sabi ng ating mga netizen. Ito pa ang sabi, hindi magre-resign si VP, lalaban siya para malaman kung sino ang kurap. Isip nyo tatay, pati ka na fiscal, tapos anak isang matalino lawyer, susukuan kayo. Isa lang kayong mga inutil na tigang na mga Duterte. Oh. Atat na atat kayo sa pagka-impeach ni VP Sara. Well, hindi po yung mayayari dahil taong bayan ang makakalaban ninyo. #protect Sara Duterte. Feeling ko mag-resign na lang si Sara kaysa namang mahukay yung mga bilyones pesos niya sa bank account niya at makonvict siya, di na makatakbo kahit anong posisyon. Ang habulan talaga dyan ng mga kalaban niya is yung mahatulan siya ng perpetual disqualification. Matatalo kasi sila sa 2028 pag tatakbo siya. Politika talaga. Tama si former Justice Carpio na file sila ng criminal case kung talagang totoo ang mga paratang nila. Oh. Takot na takot sila kay VP Sara na tumakbo sa 2028. May pulong pa, may basti pa. Yun ang kinatatakutan nila Luistro and allies na makatakbo sa presidential election si Sara. Kaya gawin nila lahat, mabagsak lang ang political career ng huli. Yun ang mga komento ng ating mga netizen kabibig. So ano ang inyong saloobin tungkol dito? Po. Ito naman ang komento natin tungkol kay Jinky Luistro. Kahit ano pang sabihin nyo, Duterte pa rin ang nasa puso't isipan naming pamilya dahil ito lang ang klaseng politiko na minahal ng totoo ang bansang Pilipinas. Hindi sakim sa pera, may puso at malasakit sa mamahirap at maunawain sa mamayang mamumuhay.
siya pa talaga in-interview nyo. Sabi ng mga tao, ayaw kay Jinky Luestro. Ito pa, Duterte pa rin sa kalam, 5 dahilan bakit hindi dapat ma-impeach at dapat maging presidente si Sara sa 2028. Una, siya ang tinutukoy sa hula ni Nostradamus. Oy, meron parang hula. Rudy Baldwin na tanging pag-asa ng Pilipinas ang magpapayaman sa bawat Pilipino. Oy, meron bang gano'n? Hindi ko nabasa yon. Siya ang magliligtas sa ating lahat at magiging daan upang maipatayo ni Pastor Kibuloy ang bagong Jerusalem sa Davao City. Uy, ano ba ito? Sino ba ito nag-comment? Si Jess de la Vega. Uy, meron siyang agimat. Mura sa mga, uy, ano itong mga agimat? Uy, ayoko sa, may agimat. Uy, wag naman po tayong hantong doon ha, na kung ano-ano na lang ang iniisip nating mga istorya para lang matanggol si BP Sara. Wag naman pong ganon, di ba? Hinahina lang po tayo. Kahit naman ma-impeach nyo yan, may Baste at Pulong Duterte pa, mga tanga. Sana maging senadora ka, ma'am. Napakahusay mo, Congresswoman Jinky Luestro. In fairness man, magaling siyang magsalita. Oh, sabi nga yung iba, ay parang si Jinky Luestro, parang si Miriam Defensor Santiago. Uy, Robin naman, i-compare nyo kay Miriam Defensor Santiago si Jinky Luestro. Hindi naman, ang layo. Maghintay kami sa hearing sa impeachment para makita ng taong bayan kung sino talaga ang nagmamahal sa mga Pilipino. Naghanda na ni Duterte impeachment, ang mga Duterte sa impeachment ni VP Sara. Mga abogado lahat ay sasalang na protektahan si Sara ng kanya at ang kanyang ama. Tingnan natin. Yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizens. So, ano ang iyong opinion tungkol dito? Diba? Meron naman ko nung meron daw isang feeling expert na kung saan ay talagang, kayo na manood kabibig, sa feeling expert daw itong taong ito. Manood tayo kung gaano ka-expert ang taong ito tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ito nakabibig. I don't know kung kilala niyo ba siya. Convene kasi ng special session ang Senate, no? Kung gustuhin nila. The way out na ngayon is for the President to call a special session of Congress. Kasi under the Constitution, pwede magpatawag ang Kongreso ng special session. Pwede magpatawag ang Presidente ng special session. Just for convening the trial court. No, only to enact a legislative measure, and this is not a legislative measure. President calls for a special session already. Senate President Escudero said we will attend because it's they have to attend a call for a special session, but the special session will be to enact a law, to deliberate and enact a law, and when they arrive in the Senate, they will ask what is the law being proposed. There's none. So ganun pala. Kahit ano pang gagawin ni BBM daw, wala talaga. Tama naman si Cheese. Sabi ni Cheese, BBM hindi pwedeng magpatawag ng special session para mag-convene ang Senado sa bilang impeachment, convene Senado bilang impeachment court. Hindi pala pwede ganun mga kabibig. Pero yung iba, gusto na talaga ng may impeach si BP Sara. Ano kayang ginawa ni BP Sara sa kanila, no? Knowing mga kabibig, gusto talaga nilang mawala si BP Sara. Oo nga, di ba? Grabe mga kabibig. So ako naman, pero sabi naman ni Martin Romualdez na hahayaan na lang daw ipinaubaya na sa Senado ang desisyon sa impeachment trial. So hindi na si Martin na mag-push sa Senado na mag-session na kayo, magsimula na ang trial. Yun ang sabi ni Martin Romualdez. So hahayaan na lang niya ang ang Senado kung kailan sila magsisesyon. Ayun pala mga kabibig. Hay nako, ang daming mga pangyayari sa Pilipinas at tungkol ito kay VP Sara. Pero kumusta na pala ang BICAM, no? Kumusta na pala ang BICAM? Senado, hindi pwedeng madaliin ang ng Kamara sa impeach trial versus VP Sara, sabi ni Escudero. Iginiit ni Senate President Chis Escudero na hindi nila kasalanan kung hindi agad masimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na hindi makatarungan o tama na matapos upuan ng Kamara ang impeachment complaint ng ilang buwan, biglang pupursahin at pipilitin at sasabihan sila na bilisan at aksyonan ng articles of impeachment.
Ayon kay Escudero, hindi ito tama at hindi nito papayagan dahil ang impeachment process para sa kanya ay hindi mahalaga kung pabor o kontra, kung ma-acquit or ma-convict. Ang mahalaga anya sa kanya bilang tagapangulo ng Senado ay maging maayos itong sang-ayon sa batas, credible, kapani-paniwala at manggagawad ng hustisya pabor man sa opinyon ng mas nakararami o konti. Yan na. Si Franz Castro kasi gusto niyang simula na agad. Franz Castro, genre, January. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.